Hindi pa rin natinag ang Supreme Court at ganun pa rin daw ang naging desisyon nito. Basahin natin itong text news na ito na ating nakalap. The Supreme Court upholds its earlier decision on declaring articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional. By an unanimous vote of all those participating, the Supreme Court in bank denied with finality the motion of reconsideration filed by the House, which is sought to reverse the decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional, saad ni Attorney Camille Ting, tagapagsalita ng Korte Suprema. At tulad nga ng dati, hindi pa rin matinag ang Supreme Court at ganun pa rin ang kanilang desisyon. Factual errors in the motion passed by the House of Representatives. Earlier decision in July 2025. The court also noted that where alleged factual unanimous vote, the Supreme Court dismissed the motion of reconsideration filed by the lower house seeking to overturn its earlier. Parang walang nabago at ganun pa rin yan. Pero sa mga komento rito, ang ilan sa kanila ay nagsasabi na meron pang February. At yun nga kasi ang sa nakaraan nating mga video na ating ibinahagi rito ay sinasabi doon na ang refiling ng impeachment complaint ay sa February 6 yata o 7. So may mga comment dito yung mga netizen, no? Bago natin to ipagpatuloy ang ating pagbabahagi na ito, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pindutin lamang ang notification bell at ang subscribe. Talagang hindi pa rin nagbago ang desisyon ng Supreme Court ayon nga dito sa ating nabasa, dahil yun nga, unconstitutional daw ang yung complaint against sa VP Sara Duterte. So ano ibig sabihin nun, di ba? So may mga nagko-comment dito na mga netizen dito sa mismong news na ito. Ayan o. Ayan yung binasa natin. So may mga komento rito, iba-ibang reaksyon ang ating nababasa rito. At yung iba ay mukhang hindi matanggap kung ano ang naging hatol na ito ng Supreme Court. So minsan naisip ko, talaga bang ganito na ang bansa natin, ano? Sa kabila ng mga, siyempre yun nga, husgado na yung decision, pero ang dami pa rin mga komento dito na talagang maano kapag babasahin mo pero hindi natin sila masisisi kasi doon natin nalalaman na talagang iba-iba ang interpretation ng mga tao, no? O iba-iba ang pagkakainawa, pagkakaintindi, o kaya nga nung araw ako minsan nakikipag-argue din ako na yung point ko pilit kong idinidiin o anong tawag dyan, pilit kong idinidikdik ba yung opinion ko, kahit para sa akin ay tama, ganun ba? So minsan sa ganitong sitwasyon, hindi rin maganda yung lagi mong pinipilit yung sayo at parang ang tingin mo ay yun ang tama, na sa kabila pala noon yung mga taong nag-oobserba sa atin ay minsan hinuhusgahan din tayo ng mga yan. So hindi naman masama yun na ipilit mo yung opinion mo kasi pananaw mo yun pero sa totoo lang, mas maganda pa siguro na pakinggan lang natin at wag na tayong bigay ng reaksyon na hindi magugustuhan ng kausap natin, kasi minsan nandiyan kayo nagkakaroon ng mga hindi magandang
pakikipag tawag dito, pakikitungo dahil nga sa mga ganyang sitwasyon. So siguro sa edad nating ito, minsan nagiging matured na rin tayo. O matured nga ba talaga? Nagmamature-maturan lang. So mahirap ano. Kaya nga minsan ako, dati talagang aktibo ako sa social media lalo sa Facebook. Pero kasi dito sa YouTube, talagang ang focus ko lang naman sa YouTube ay magkapag-create ng video para magkaroon ako ng content para sa channel ko. Pero sa Facebook, nung araw, nakikipag-ano din ako dyan, nakikipag-chatting din ako dyan. Lalo sa mga group na yan, nakikipag balitaktakan din ako ng mga komento na minsan nga nagkakaroon pa ng pikunan. At yun ang isa sa iniiwasan ko ngayon, na magkaroon ako ng ganyan dahil hindi natin alam na napipikunan pala sa atin yung tao. Kaya nung araw naamin ko, marami akong maraming nagagalit sa akin sa ganyan kalakaran. Kasi nga minsan kahit para sa kanila ay mali yung ipinapahayag mong opinion mo, hindi nila ano yun, hindi ka nila intindihin Siyempre sarili lang din nila ang intindihin nila. Kaya nga minsan ang tao, lalo na siguro pag nagkakaedad, nag-iiba talaga yung pananaw at saka yung siguro nga dahil nagkakaroon na tayo ng nagkaroon na tayo ng malawak na pagkakaunawa sa ating kapwa o pag-iintindi. Hindi ko alam kung ganun kayo, pero ako ganun ako Siguro nga sa ngayon, lalo na dito sa lugar namin, kasi hindi na ako lumalabas gaano sa bahay lang ako, trabaho. Akala ko nung araw, nung umuwi ako rito, magbablog na lang ako kaso wala, nasira yung mga plano natin. Pero ngayon, nagtrabaho na lang din ulit ako dito. At yun, okay naman, masaya. At ito, ang pinupokus ko ngayon, ito lang ang channel ko na magkaroon ako ng mga content. Kaya ang ginagawa ko, yung mga news na lang ang binabahagi ko o binibigyan ng konting reaction o magpapayag ng opinion. At hindi ko pinipilit kayo na panoorin o tawag dito na paniwalaan yung mga sinasabi ko, dahil ako naman ay nagbabahagi lang ako base sa aking nababasa o napapanood, tulad ngayon itong news, at nagbibigay ng konting kuro-kuro patungkol sa nabasa natin. At ito nga, itong impeachment complaint na kung saan ay napagdesisyonan ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment complaint na inilatag ng ano ba to, yung House, from the House of Representatives. So ayon nga dito sa mga komento ay mayroon pang February 6 para mag-refile ng another impeachment complaint. So basahin natin yung ituloy natin yung topic natin, at nalibang ako sa pagkikwento sa inyo So ano ibig sabihin? Hindi na matutuloy dahil utos ng Supreme Court. So yung Supreme Court na lang ang impeach. Natawa pa siya Mabuti yan para malinis na
impeachment can be filed on February 7. O 7 naman to sa kanya. After February 6, pwede na uli mag-file ng impeachment. Ayun ang mga komento nila rito. May kaso na sa ombudsman, ituloy na yan. So ito iba-ibang reaction ito at mga kanilang ibinabahagi rito sa articles na ito, sa ibaba ng articles na ating nabasa kanina. Procedure technicality, hindi sinabi ng Supreme Court na walang kasalanan si Sara. Hindi kakulangan sa ebidensya ang pumatay sa impeachment, kundi teknikalidad na ginawang armor ng makapangyarihan. Kung ito ang hustisya, malinaw kung para kanino lang ito gumagana. Pagpapatunay ng mga nasa hudikatura na hindi para sa tao ang hustisya, kundi para sa ego at self-interest nila. Grabe ang mga komento na ito. Nagawa ng paraan at pinahirap para di ma-impeach. So yun ang mga nabasa natin, ay mga reaction yun ng mga nandito sa loob ng articles na ito na nagkomento dun sa ating ibinahagi o binasa kanina. Sana na gustuhan nyo itong ating ibinahagi, at kung kayo naman ay mayroon rin opinion o reaction, mag-comment lang down below, at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Mabuhay po kayo. God bless.